Buksan po natin ating Biblia sa Ecclesiastes 5:1. Hindi natin kasama si Sister Lita, na-invite siya mag-preach sa PNR Church sa may Samson Road, Caloocan. Ecclesiastes 5:1, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. Meron pala yung tinatawag na sacrifice of fools, no? Yung mga bigay, mga kaloob na mga mangmang. For they consider not that they do evil. So yung mga kaloob ng mamangmang, ito yung mga tao ayon sa Biblia na hindi sila namumuhi sa mga gawa ng kasalanan, karumihan. Mangangaral po ako sa isang paksa ng pamagat, Before the Face of God. Dakila't banal na Diyos, may dahilan ka, Panginoon, kung bakit mo kami tinawag. Pinaalam sa amin ang katotohanan. Hindi mo kinubli sa amin ang pagkakilala sa iyo. Nasa iyong katotohanan, Lord, na mapagliligtas. And for it, Lord, we are so grateful. Dahil may pagkakataon kami na makatanggap ng buhay na walang hanggan kung hindi lang po kami mawawalay sa iyo at maging masunurin sa iyong salita. Pero Lord, minsan may mga pagkakataon o kadalasan, dahil sa tawag ng laman, dahil sa tawag ng sanglibutan, dahil sa makahinaan, nakakalimot po kami kung bakit po kami pumupunta ng church. God, we need your mercy. We need your love. We need forgiveness. We need life eternal. At sa iyo lang namin matatanggap yan. God, abuti mo ang bawat isa sa amin sa malingwahe na mauunawaan ng bawat isa. God, ibuhos mo ang banal mong spirito. Dahil without your spirit, Lord, wala kami magagawa. Magkakamali kami madalas. Maging mahina kami sa magawa ng kaaway to resist it, Lord. God, hiling kong kagalingan sa bawat nangangailangan ng kagalingan. Hinihingi ko rin forgiveness ng sin sa mga humbly, ng papakumbaba, inaamin kamalian nila. God, maging tatay ka sa amin. Dahil ang tatay, alam niya kung anong tama para sa amin. Ito pong aking samot dalangin in Jesus' name. At magsabing amen. Kamaya mo katabi mo at sabi mo, love ka ni Lord Jesus. Praise the Lord. Hindi pa rin ba kompleto PTA? Naka-record to. Naka-record. Ang pagpasok sa pananambahan ng ating Pangdiyos ay kinakailangan meron itong pagbibigay galang. Sa Ingles, ang tawag dyan ay reverent. Higit ang pagiging reverent at mas mainam ito kaysa yung tinatawag na maingat na pagharap sa ating Diyos. Iba yung may malalim kang paggalang at pagrespeto at takot sa Diyos habang ikaw po ay nasa kanyang presence. Kaya nga napakahalaga, before we enter the house of God, the church,
na ang Biblia nagsabi ang church ay ang kanyang katawan, alam, maghanda tayo spiritually. Hindi po parte ang pinapasukan po natin. Hindi ito pagtitipon lamang. Malaki po ang pagkakaiba ng pagtitipon mga tao sa labas, sa school, sa trabaho, o sa anumang kasayaan sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Every time we enter the church, importante sa ating lahat na handa tayo makinig sa mga salita ng Diyos. Handa tayo makinig sa pangangaral na mga ginagamit ng ating Pangdiyos, mga teachers, Sunday school teachers, ang pastor, even mga umaawit dito kapatid, dahil ang inaawit nila ay mga titik na nagbibigay glory sa ating Diyos na buhay. At kapag ikaw po ay handa makinig, be sure you are ready also to obey or to apply ang salita ng Diyos. Otherwise, ang iyong pakikinig ay walang kabuluhan. Kaya nga kapatid, the book of Ecclesiastes, alam natin kung sinong sumulat dyan, walang iba kundi si Haring Solomon ay nagpayo sa atin. At siya mismo ang nagsabi na maraming bagay kapatid ay walang kabuluhan. O sa wikang English ay vanity. Ang payo niya sa ating kapatid upang sa ganon magkaroon tayo ng sense of spirituality. Ay importante kapatid ang tamang pagkilos natin sa lugar ng pagsamba. At ito po ay importanteng magkaroon tayo ng takot sa ating Diyos. Kaya nga at the end of Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 13, ang sabi niya, the conclusion of the matter is to fear God and obey His command. Dahil kung wala po tayong takot at wala tayong interest na sundin ang kanyang salita, anumang bagay, kahit blessed ng Diyos yan, ay pwedeng mauwi sa walang kabuluhan. Ang sabi sa Proverbs 1 verse 7, bakit importante na magkaroon tayo ng takot sa Diyos? It is because the fear of God is the beginning of wisdom. Si Apostol Santiago ay nagpayo sa atin, ang ginamit siya ng Diyos ay sulat ang mga titik na to. Kung ang tao ay nangangailangan ng talino, humingi lamang ng talino mula sa Diyos at ang Diyos ay magbibigay ng talino. Bakit kailangan natin magkaroon ng wisdom mga Diyos at hindi wisdom mga tao? Dahil kapatid, ang Biblia ay nagsabi, there is the way that seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death. Mahirap kapatid kung wala tayong talino, tulad ng pag-iisip ng Diyos. At para tayo magkaroon ng pag-iisip mga Diyos, para hindi tayo magkamali sa mga decision natin, we need to fear God. Otherwise, lahat ng talino mo ay pwedeng palayo at paglabag sa salita ng Diyos. Another thing, bakit importante kapatid na magkaroon tayo ng takot sa Diyos ay dahil sa Proverbs 27 ay nagsabi, fear extends the life of a person. Kanina nabanggit ko sa inyo, lalo sa mga nakakatanggap ng maraming pera rito, napakatagal kapatid, napahabain ng Diyos ang buhay ninyo. Dahil biro mo, ilan years ka nag-suffer. Hindi mo mabili ang mga gusto mong bilhin. Then sa biyaya ni Lord, nagpasya siyang mag-bless sa'yo. At pagka ang Diyos ay magpasya mag-bless sa'yo, walang pwede makapagpigil. Message last Sunday yan. Pero kapatid, pwedeng hindi mo ma-enjoy yan kung sakaling mamatay ka kaagad at wala sa tamang panahon. Kaya ang takot ay dapat i-develop natin sa atin. Meron ko na pagsabihan kahapon niya ito isang araw, sabi ko, ang problema sa iyo, hindi mo train ang sarili mo magkaroon ng takot sa Diyos. We need to pray to God na, Lord, i-develop mo sa akin ang attitude, ang character, ang personality na ako po ay magkaroon ng takot sa iyo. Bakit nga? Dahil ang takot, ito po ang magpapasimula na magkakaroon ka ng mga Diyos na talino na kailangan mo, lalo sa isang kalagayan ngayon na nakakalito. There are times ang tama ay nagiging mali at mali ay nagiging tama. Lalo kung hindi ka gabay ng ating Pangdiyos.
At ang kagandahan pagka may takot tayo sa Diyos, nadudugtungan ang buhay natin. Marami na pong lumalabas sa mga pagkain ngayon. The other day lamang, kapatid, ilan ng mga bata ang nalason dahil sa pagkain. At meron lumalabas mga fake na mga bigas, hindi ko alam gaano katotoo yan. Ang hangin, kapatid, ay dumudumi na. Hindi na tayo, even mga isda, nagkakaroon na yata mga kuto. Ang mga tao na nagtitinda ng gulay para hindi po uuurin o sisirain mga insekto, kinakailangan mag-spray sila ng mga gamot. At ang isa sa pinaka-importanting elemento ng mga insecticides ay DDT. At ang DDT, ayon po kapatid sa malagsulat, ilan years yan bago mawala ang bisa. So, biro mo, ina-absorb natin yan. Ulitin ko, anong kabuluhan kung marami tayong pera? Eh kung bukas ma-hospital tayo. At marami tayong kinakailangang bilhin at babayaran. Napaganda, marami tayong blessing and we are enjoying it. Maganda ang buhay natin, magandang kalusugan natin, at ma-extend ang ating buhay. At magsabing amen. At ang sabi ng Proverbs 19:23, ito ang resulta kapag ikaw may takot sa Diyos. Evil will not visit you. Sino rito ang gustong bisita? Lalo kapatid kung ang pagbibisita sa iyo ay may blessing dala. Pero minsan ang mga bisita, hindi parati blessing ang dala, minsan problema. At mas malaking problema kung bibisita para mangutang. Pero walang problema yan kaysa ikaw umuutang. Di po ba? Mas okay na magpautang kaysa ikaw ang uutang. Dahil pagka ikaw nagpapautang, ibig sabihin may pera ka. So okay pa rin yun kahit bisitahin ka o bisitahin ka na mangungutang. Pero paano kapatid kung evil, kasamaan, problema, after problema, after problema, after problema ang darating sa'yo? Mai-enjoy mo pa ba ang blessing kahit ang blessing na ay galing kay Lord? Lana. Mauubos ang lakas mo, kawaworry. Can we say amen? Pero ang Biblia ay nangangako sa atin, pagka may takot tayo sa Diyos, haharangin ng ating Pang-Diyos ano mang pangit na magawa ng kaaway at hindi ito makakalapit sa iyo. Can we say amen? Sa mga magulang na may konsyensya at mahal ng anak, napakasama ng paligid natin. Di ba napakaganda na ang mga anak natin ay iniiwasan ng mga masasamang bagay? Bisyo, karumihan, immorality, at ano pa mga pangit na mga espiritu. Tama po ba, kapatid? Tama po ba? Lalo sa mga nanay dito, mas dapat kayo ang tinatamaan matinding pain pagka merong nangyayaring problema sa anak nyo. Tama po ba? Dahil kayo ang naghirap, kayo ang nagsilang, kayo ang napupuyat, kayo ang nasasaktan, kayo ang nalalagay sa danger ng kamatayan pagka nanganganak. Tama po ba? Tama po ba? Ang lalaki, pasarap lang yan. Kaya kung meron dapat nag-worry sa anak dito, walang iba, dapat ang magulang. Ang nanay, I should say. Kaya napaka-importante ang nanay may takot sa Diyos. Amen, kapatid? Kung ang anak walang takot sa Diyos, dapat ang nanay man lang, ang tatay man lang, ay may takot sa Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, evil will not visit you. Tingnan nyo yan sa Proverbs 19:23. Alam nyo, mga kapatid, si Solomon na rin ay nagsabi, there is a time for everything. At sa bawat panahon na yan, kung dumating yung time na yan, gawin mo. Dahil hindi parati na andyan yung time na yan. Dahil baka mamaya iba na yung time, baka time na ng kalungkutan. Can you say amen? Tulad last Sunday, time ng pagkilos ang Holy Ghost. At tamang-tama, si Sir Emma, bukas sa bukas, hindi niya sinayang ang presence ni Lord. Kita ko na puspos siya ng Holy Ghost. Pero after ilang days, kung hindi in-enjoy ni Sister Emma yung presence ni Lord, paano pa yung mga ibang panahon na? Kaya take advantage of every time na dumadaan sa'yo. Huwag nating sayangin ang mga time na yan. At pagka dumating ang time, kapatid, ng blessing, pagpultihan mo yan. Dahil hindi lahat ng tao na kapag natrabaho, kapatid, na sobra
sweldo. Tama po ba? Kapag dumating yung time ng blessing na yan, financial blessing, ibigay mo heart mo ng gusto. Bigay mo strength. Kaya sabi ko sa payo ko sa isang anak ko, kay Tripina, sabi ko, dyan sa school na yan, kung ano man, saan ka man ma-involve, ibigay mo yung heart mo. Pero wag lang ang soul mo. Dahil ang soul mo kay Lord mo, ibibigay yan. Tama po ba? Naintindihan nyo? Thou shall love thy Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. So, ibigay nyo ang heart nyo. Dumating ang time na pag-aral kayo, bigay nyo heart nyo dyan, pagbutihan nyo. Pero when it comes sa service, pagdating ng pagsamba, kapatid, wag mo sayangin yung oras na yan. Hindi po yan ang panahon para mag-isip ka ng problema. Hindi po yung panahon para isipin mo ang labada. Kapatid, focus on God. Dahil itong oras to, ito ang oras para sa ating pag-Diyos. Naalala ko, kapatid, isang youth leader. Nagkaroon siya ng malaking problema sa finance. Dahil doon mga tao nangako na atin ang gawa, hindi lumating, so kinakailangan bayaran nila yon. Dahil hotel ang inarkila nila pa sa EYLTS. Ang sabi niya, kapatid, kung ang problema ay may solusyon, so wag ka mag-worry. May solusyon pala yan eh. Tama ba? Parang tama rin naman. Ngayon, kung ang problema ay walang solusyon, lalo wag ka mag-worry. Wala lang pala ang solusyon, so bakit ka mag-worry? Hayaan mo na lang yan. Di ba? So, sino rito may problema, wala sang solusyon? Huwag ka na mag-worry. Sino rito may problema, may solusyon? Huwag ka rin mag-worry, may solusyon pala eh. So, ang punto, kapatid, pagka tayo na sa church, hawiin mo ang mga bagay na makakapag-distract sa'yo para magsamba sa Diyos. Dahil itong oras na ito ay para kay Lord. Enjoy the presence of God. Like you enjoy yung pag-good time nyo, pagkagastos ng pera dahil may pera, enjoy nyo yan. Dahil hindi lahat ng tao mayroong panggastos ng pera. Basta gastusin ng tama at hindi kayo nagkakasala. Amen, kapatid? Wala kayo magkasala. Enjoy nyo yan. Pero pagdating sa church, kalimutan nyo muna lahat yan. Dahil ang oras na ito ay binigay ni Lord para siya ay sambahin natin. Can we say amen? Kapatid, meron isang pangyayari sa Bible with regards kay Haring Saul. Hindi siya nagkaroon ng takot sa ating Panginoon. Hindi niya na-develop ang fear. Ang payo sa kanya ni Samuel sa 1 Samuel 15:22. Ganito ang pagkasabi. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offering? Parang ganito, ang Diyos ba ay matutuwa sa mga binibigay mo? Pagpalagay natin, marami ka na binigay. Ang Diyos ba ay basta-basta lang natutuwa dyan? And to continue, ang sabi diyan, hath the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. So merong dalawang pagpipilian diyan. Saan kayo natutuwa ang Diyos diyan? Sa mga binibigay mo, sa mga sakripisyo mo, o doon sa pagsunod mo sa salita ng Diyos? Sinagot din yan ng Biblia. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Ito nagiging problema maraming tao. Gusto nila lahat ng request nila, lahat ng pakiusap nila, lahat ng gusto nila ay ikaw ang susunod sa kanila. Minsan mag-isip-isip, tayo ba'y naging masunuri na ba sa Lord? Tayo ba naging masunuri na ba sa mga payo ng mga magulang natin? Lalo kung mga payo na yun ay tama ang pampaiwas sa kasamaan. Be careful, kapatid, na mag-request tayo mag-request. Magandang matuto muna tayong sumunod bago tayo humiling. Can you say amen? Kaya nga ang sabi ng Bible, mas mabuti ang sumunod kaysa
magkaloob o magsakripisyo. Going back sa unang talatang nabasa natin, mayroong tinatawag na bigay ng mga mangmang. Tama po ba? So, ibig sabihin kapatid, ang isang masunurin at isang espiritu madaling turuan ay mas katanggap-tanggap ng Diyos kaysa mga panglabas na mga salita natin, mga panglabas na mga binibigay natin. Yes, God regards obedience and teachable heart more than anything that we give sa ating Pang-Diyos. Alam nyo, mahalagang pagsamba. It is because worship, acknowledge who God is. Worship puts God in a proper place sa ating buhay. Worship enthrones God. Worship acknowledges that you know God and what God has done for you. Kaya mga ang tao, kapatid, na pagsasamba lang mabuti kayo, alam nila kung ano ang hirap na dinaanan ni Jesus Christ para lamang ang tao ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya hindi mo kaya pigilan ang tao magsamba. Kaya nga minsan na pagkakamalan tayo masira ulo. Kanina ino-obserban ko si Brother Jess. Sabi ko, masaya ito ah. Samantalang ibang namamatayan, huwag mo kibuin, nalulungkot ako. Ah. Si Brother Jess, masaya. Siguro naisip ni Brother Jess, marami siyang pagpipilian dito. Ulitin ko, kung gusto mo yung walang experience, nandiyan si Lilia at si Luz. Kung may experience, nandiyan si Nanay Rosario, si Nanay Pat. Alam niyo ba kapatid, pagka tayo nagsasamba ng Diyos, kinikilala natin na ang pag-asa ay galing sa Kanya. Kinikilala natin na Siya ang nagbibigay bagong buhay sa atin. Kinikilala natin siya kapatid na siya ang nag-aayos ng buhay natin. Mga kapatid, pagka tayo ay nagsasamba, nagkakaroon sa ating buhay, sa ating isip, sa ating puso, ang malalim ng pagkilala, pagrespeto sa ating Diyos. Naalala ko yung nag-preach si Pastor Sulit dito. Hindi pa ganito ang church, sa kabila pa. At ang stage namin doon mataas sa lupa, ang sabi niya, pagka ikaw talaga ay may reverence sa Diyos, pagka sinabi nating reverence, yung paggalang, pag kami nagpe-pray, pag kami nangangaral, hindi ka dyan patayo-tayo at palakad-lakad. Now, tanong ko kayo, di po ba kapatid, pagka may dalawang taong nag-uusap, at kinakailangan mo dumaan, anong ginagawa mo? Di ba yumuyuko ka? Excuse me. Dahil pagbibigay galang yun, di ba? Pagbibigay galang. Ano pat kaya sa loob tayo ng church? Nang sabi ng Bible, siya ang ulo ng kanyang katawan, which is the church. Di ba maging irreverent tayo o disrespectful na habang ang salita ng Diyos ay pinag-uusapan, habang may umaawit dito, ay tayo namang kwento ng kwento sa katabi natin. O dili kaya maya umiihi sa baba. Sa mga panalita ng maraming mga tao na may takot sa Diyos, ang tawag na dyan, pagbabastos sa presensya ng ating Panginoon. Di ba kapatid, sa mga political rally, pag dumadating ang presidente, dumadating matastahan tao, anong ginagawa natin? Di ba tumatayo tayo? Di ba sa mga korte, kapatid, pagka nagsasalita ng judge, bawal na maingay? Bakit hindi natin magawa sa ating Panginoon? Bakit sa tao, mas takot tayo sa tao kaysa sa Diyos? So when we worship, kapatid, something is developed in our heart, in our mind, kapatid, and that is pagbibigay malalim na respeto sa ating Panginoon. At alam nyo ba kapatid, pagka ikaw ay may malalim na pagrespeto o reverence sa Diyos, nasa isip mo ang family mo. Nasa isip mo ang trabaho mo. Nasa isip mo yung pag-aaral mo.
Nasa isip mo yung mga sinasabing minamahal mong tao, girlfriend mo ba yan, o boyfriend mo, o asawa mo yan. Nasa isip mo, kapatid, ang mga blessings sa binigay ni Lord. Dahil bakit ko sinasabing nasa isip mo yung mga bagay na yan? Dahil pagka may reverence ka sa ating Panginoon, natatakot kang ma-open mo sila. Dahil pagka na-open mo, Diyos, pwedeng madamay ang pamilya, pwedeng madamay ang blessing, pwedeng madamay ang pag-aaral mo, pwedeng masira mo ang mga tao. Hello? Ang taong may malalim na pagrespeto sa Diyos, matatakot yan manira ng kapwa. Matatakot yan magpinsala ng makatawan ng mga tao, kapatid. Ang tao, kapatid, na walang takot na gumawa ng kasalanan sa kapwa ay mga taong wala talagang takot sa Diyos. Kaya ganun, malakas ang loob nila. They don't care kung meron silang na-open. They don't care kung meron mga pamilya na sisira. They don't care kung may magawain na sisira. Bakit sila ganun? It is because they don't have reverence of God. Bakit wala silang reverence of God? Because they never learn to worship God. Talaga. Dahil ang focus nila ay sarili nila. Kapatid, let us change. Magbagong buhay tayo. Magbagong buhay tayo. Sabi po ni Solomon, pagkat tayo po ay dumadago sa pananambahan, dapat po natin isipin yung pinaka-importante. Bakit tayo pupunta sa church? Ay walang iba, kundi para itaas ang Diyos. Wala na ibang dahilan dapat kung bakit tayo nagsisimba. Wala na dapat ibang dahilan kung bakit tayo pumapasok sa church. And that is to focus on God. Lahat magsabing focus on God. And you know, kapatid, when you focus on God, ang pagsamba mo, ang praises mo, ang hallelujah, ang I love you Jesus, ang mga palakpak para kay Lord ay automatic lumalabas yan. And when you worship God at binibigay mo sa Kanya ang tamang pagsamba, hindi nyo ba alam tayo magbe-benefit doon? Ang problema ng iba, binabaliktad nila. Pumupunta sa church para ma-comfort. Pumupunta sa church para makalimot sa problema. Mali yun. Unahin mo muna ang Lord. And pagka marunong ka magsamba, marunong ka mag-hallelujah, marunong ka, kapatid, i-focus ang lahat ng strength mo kay Lord at pinasasalamatan mo siya dahil dati kang makasalanan dahil sa biyaya ni Lord ay ikaw ay lilinis sa iyong kasalanan. And the Bible says, God inhabits the praises of His people. So sino makikinabang? Pag meron tayong tamang attitude sa pagsamba sa Diyos. Kung meron kang karamdaman yan, madali lang sa Panginoon yan. Pagka may problema ka yan, madali lang sa Panginoon. Pero wag mo munang unahin ang sarili mo. Unahin mo muna sambahin ang ating Diyos na buhay. Kaya nga, when we enter the church, narito tayo para makinig. Priority si Lord. Hindi problema mo o sino mang tao. Priority ang kanyang salita. Priority ang yung hinahanap ng ating Diyos, hindi yung hinahanap natin. May mga tao na nagsisimba. Pumapasok sila na ang purpose nilang pagsimba ay mga needs nila. Alam nyo, kapatid, pagka hindi po natin linalapit ang puso natin, ang soul natin, ang mic natin sa pagsamba, ang iyong pagpasok ng church ay mawawalang kabuluhan. Ulitin ko, pagkaiba ang dahilan kung bakit ka nagpunta ng church, at wala yung heart and soul mo and might sa pag-worship kay Lord at pagmamahal sa Kanya, ang pagpasok mo sa church ay walang kabuluhan. Kaya importante, when we come to church, you must involve your heart. You must involve your soul. You must involve your might.
Hindi pwede natin i-fake ang ating pagsamba dahil basa ni Lord ang isip natin. Kaya nga ang sabi ni Solomon, be careful sa pagpasok sa church. Be careful sa kinikilos ng iyong paa. Dahil maraming pumapasok sa church, iba ang dahilan. God must be honored sa kanyang body. God must be praised sa kanyang katawan. Can we say praise the Lord? Kaya always pay attention sa ating Panginoon. Huwag natin po gayahin ng iba. Cellphone, akyat baba. Kapatid, kailangan natin awa ni Lord. Marami pang aayusin sa atin. At marami pang mga blessing, anumang blessing yan, na hindi pa natin natatanggap. Pero paano natin matatanggap kung iba ang dahilan ng ating pagpasok sa church? Alam nyo kapatid kung anong definition ng worship? Ayon kay Allen at kay Barrow, quote and unquote, worship is defined as an active response to God, whereby we declare His word. Kaya ang Bible nagsabi, Lord, you are worthy to be praised. Bakit siya worthy? O ang ibig sabihin worthy, bakit siya karapat-dapat na sambahin? It is because, kapatid, Diyos siya. Pero despite Diyos siya, kinalimutan niya ang pagiging Diyos. Kinalimutan niya muna na siya ay sambahin. Ang ginawa niya, nagkatawang tao muna siya at nagpapako sa krus. Kaya nga ang Biblia nagsabi, bago ang tao natutong magmahal kay Lord, siya ang unang nagmahal sa atin. Now, ang tanong ko sa inyo, ilagay natin ang sarili natin sa isang babae o isang lalaki na hindi karapat-dapat pakasalan dahil sa masamang nakaraan niya. Naalala niyo ba I think si Hosea yon, yung propeta, na sinabi ng Diyos, Hosea, kumuha ka ng patotot na magiging asawa mo. Tama ba, Kahulyo? Matindi yun. Masamang babae ang binigay ng Diyos kay Hosea para magbigay ng mensahe labang sa Israel. At ang sinabi ng Diyos, ganyan kayo sa akin. Masamang babae kayo sa akin, pero minahal ko kayo. Masamang tao ako, pero minahal ako ng Diyos. So ang tanong ko, what is worship? Worship is understanding the word of God. Yung halaga ng Diyos. Before you love Him, minahal ka muna. Kaya ang tanong ko sa inyo, hindi ba siya karapat-dapat sambahin? Pagkapapasok ba sa church, bill mo, isang araw lang, isang linggo yan. Marami sa atin, linggo lang tayo pumupunta sa church. Ang tanong ko sa inyo, sarili pa rin ba natin ang ating iisipin? Hindi ba dapat, Lord, ito ang araw mo? Hindi ko aagawin ang atensyon. Dapat lang ibigay ko sa iyo ang atensyon ko. Because you are worthy to be praised. Can we worship the Lord, mga babae? Worship is not just a mood. Worship is not just a feeling. Worship is work in action. Hindi puro salita. Kaya minsan nakakainis. Lumalabas ang dila ng worship leader natin. Hinihingal na mga tumutugtog sa atin tayo. Ganun lang. Kaya pag kami may malalim na problema, Lord, have mercy, Lord. Pero tayo, di man lang tayo makalundag. Di man lang tayo makapagsigaw sa pagpupuri. Samantala, alam nyo, yung mga first time na bumuhos ang Holy Ghost no, sa probinsya, makwento sa amin, pagka bumubuhos ang Holy Ghost, ang mga tao parang gagamba, umaakit sa dingding, hindi na maintindihan kung anong gagawin nila. Gumugulong, humihiga, humihiyaw, tumatalon. Wala silang pakialam kung anong itsura nila. At dapat lang yan. You must die sa iyong sarili. Dahil pag namatay naman talaga tayo, hindi na natin alam kung anong itsura natin. Maraming tao masyadong conscious, o pilabas ko kulay ko. Mapapansin mong malalaki rito, mayat maya, bumababa, tingin sukulay. Okay ba, spray net ko, pero nga spray net mo. Kala nila, yun ang titignan ni Lord sa loob ng church. Kaya maraming mga young people, maraming mga tatay, maraming mga nanay na may miss nila ang blessing ni Lord. Dahil nga,
pumapasok sa church, hindi para i-worship ang ating Panginoon. Hello. At ang isang malaking bahagi ng pagsamba ay pananalangin, hindi nyo ba alam? Alam nyo, ang Diyos, hindi naman siya concerned kung gaano kahaba ang prayer mo. Kung gaano kalalim ang mga Tagalog mo. Kung gaano kalalim ang mga English mo. Kung gaano kadami mo na memorize panlangin. Minsan nga, prayer ng katabi mo, hinihiram mo, Lord, siya nga Lord, yun din ang prayer ko. O, sino nakaranas nun? Dahil hindi mo alam kung anong sasabihin. Hindi interesadong Diyos Diyon. Interesado niya yung attitude mo, yung puso mo, yung laman. Kaya nga ang sabi sa Romans 8:26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not that we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. There are times, kapatid, hindi na nga tayo nakapagsasalita eh. Humahagulgul na lang tayo. Pero alam ni Lord yan. Now, sino naniniwala dito? Alam na ni Lord ang pangangailangan natin. Taas ang kamay. So, ibig bang sabihin, hindi na tayo kinakailangang manalangin? Sino rito, kapatid, nagsabi, Lord, alam mo naman yung pagpe-pray ko eh. Amen na lamang. So, bakit gusto pa rin ni Lord marinig kung anong sasabihin mo? Kung anong hinihiling mo, despite alam niya. Alam niya kung bakit? Because when you ask, kinikilala mo na siya ang nagbibigay. Kinikilala mo na kung wala siya, wala ka magagawa. Kaya mga tao, ang rason nila, alam na ni Lord yan, disrespectful yan sa Diyos. Hindi talaga nila dinalagay sa tamang kalagayan ng Diyos. Pero pagka ikaw yung tao, na kahit alam mo, na alam ng Diyos ang kahilingan mo, and yet you ask, Lord, kailangan kong ganito. Linalagay mo sa tamang posisyon ang Diyos. At ang Panginoon ay natutuwa dyan. Kaya nga, ang sabi niya, ask, and it shall be given. Kaya baguhin nyo na yung style ng prayer nyo at ugali nyo na sinasabi nyo, alam ng Lord yan. Maliwalang Bible, humingi ka at siya ay magbibigay. Alam nyo ba, kapatid, kung anong pagkakilala mo sa Kanya, ito po yung magdidikta kung papaano tayo magsamba. Ulitin ko, kung ano yung pagkakilala mo kay Lord, ito ang magdidikta yung attitude mo, yung character mo, yung personalidad mo sa pagsasamba. Alam nyo, pwede kayo magkaroon ng tamang doktrina. Pwede kayo mabaptize sa tamang bautismo at nabaptize kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Pwede rin kayo, kapatid, makatanggap ng Holy Ghost. Pero kapatid, it doesn't mean na tama ang pagsamba mo. Sa ibang Kristiyano, ang pagsamba ay lip service lamang. Kaya nga, minsan sinabi ni Jesus Christ, nang na-encounter niya mga Pariseo, at sinabi niya, huwag niyong gagayain ng mga Pariseo dahil mga hipokrito yan. Alam niyo ba yung mga hipokrito? Ang gagaling magsalita, ang gagaling magpuna, pero yung sarili, ay, yung loob naman punong-puno ng kadiliman. Meron kayong kilala mga tao niya, ang gagaling mamintas, ang gagaling magpuna sa kapwa, pero yung salita lang Diyos, hindi naman ina-apply sa sarili. O mismo yung sinasabi nila, hindi nila ina-apply sa sarili. Ang tawag ni Lord sa kanila ay mga hypocrites. Bakit? Dahil ang bibig nila malapit kay Lord, pero ang puso ay malayo sa Panginoon. So sa iba, kapatid, sa kanila ang pagsamba ay lip service lamang. At yung salita ng Diyos, yung Holy Ghost,
Yung pangalan ni Jesus Christ ay good for one day lang, pang Sunday. And they don't care kung anong ginagawa nila ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. Sa ang pag-worship, linggo lang. Lunes at Martes, wala na kay Lord. Ang pag-worship, kapatid, you can worship God everywhere. God is everywhere, kapatid. Huwag kang makakalimot, nakikita ni Lord ang ginagawa mo. Worship is an attitude. It is 24/7. Kaya nga may tinatawag na 24/7 eh. 24 hours a day, 7 days a week. Ang pagsamba ay hindi lang linggo. Kaya maraming tao nagpe-fail. Maraming taong bumabagsak sa kasalanan. Dahil sa kanilang pagsamba, ang paging Kristiyano ay araw lang ng linggo. Lunes, balik sa dati. Hindi po ganon ang pagsamba sa ating Diyos. Pag-usapan natin yung mga panata o vows. Dahil binanggit ito sa verse 4 and 7 ng chapter 5. Meron pong isang mayaman na tao. Mayaman talaga sa United States. Isang executive siya. Nasa dying state na siya, mamamatay na. Mayaman, super rich. Binisita siya ng pastor. At sabi ng mayaman, Pastor, pag gumaling ako, magbibigay ako lang $1 million sa church. Siguro kahit walang pangako ganun, pagpe-pray pa rin siya ng pastor. Pero since nag-vow siya, nakamarka yun. Maraming anghel narinig din ng Diyos yan, sigurado. So pinag-pray siya ng pastor. At alam niyo ba, gumaling siya. 1 month after, nagkita sila. So okay na. Ini-enjoy niya naman kayamanan niya. Another lease of life. Nung nakita siya ng pastor, sabi niya, Mr. Rich, true story to ha. Nung ikaw, when you were dying at the hospital bed, and before God healed you, nangako ka na magbibigay ka ng $1 million sa church na pinapastoran ko. Wala pa kami natatanggap, sabi ng pastor. Wala pa. Sabi ng mayaman, ha? Talagang siguro napakasama ng aking karamdaman nun. Kaya kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko. No, na-get niyo ang kwento, no? Talaga siguro napakasama ng karamdaman ko. Kaya kung ano-ano ng pinagsasabi ko. So, tapos na. Tapos na. Alam niyo, kapatid, patungkol sa kayamanan, ang sabi sa Ecclesiastes 5:10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Ito, maging prangkahan tayo. Nakatanggap ka lang 1,000 pesos. Nasatisfied ka ba sa 1,000? Di ba hindi? Di ba naghahangad ka? Ngayon, nakatanggap ka lang 50,000. Di ba naghahangad ka, sana 100,000 sa susunod? Totoo ba sinasabi ko? Totoo ba? Nakatanggap ka lang 200,000, 300, 500. Sinabi mo ba, Lord, tama na to? Sabi ni Janet Moore. Siguro sa mga Kristiyano, Lord, dagdagan mo pa to, marami akong bibiliin para sa gawain mo. Marami nang tinanggap, wala pa rin. Kaya nga ang sabi sa Ecclesiastes 5, ano yun? Ecclesiastes 5:10, sino yung nagmamahal sa silver, hindi talaga sila masasatisfy. So yun po ang kayamanan. Wala pong nasasatisfy sa kayamanan. Sa verse 11, ang sabi po dyan, they are unprofitable. Hindi naman talaga makakapagbuti ng kabuhayan mo niyan eh. Walang epekto yan sa kaligtasan mo. Sa verse 13, ito pa. No? Ito pa ang problema sa pera, sa kayamanan. There is sore evil which I have seen under the sun, namely riches kept for the owners thereof to their hurt. Marami nasasaktan lang dahil sa pera nila. Hindi na sila nasatisfied.
nasasaktan pa sila. Verse 14, riches perishes. Mawawala din yan. At hindi lamang yan sa verse 15 and 16 ng Ecclesiastes chapter 5. Sino rito kayang bitbitin ang kayamanan nyo sa sunod na buhay? Wala naman. Kaya nga sabi ni Solomon, na lahat na halos natanggap niya. Ang sabi niya, walang kabuluhan. Alam niyo kapatid, pagka nangangako tayo kay Lord, it means sinuseryoso natin ang Diyos. Hello? It means siniseryoso natin ang mga aksyon natin. Ang problema sa panahon ni Solomon, naging irreverent sila kay Lord. Kaya kakamot, ay, nasabi ko ba yun? Baka nagkamali lang ako. Hindi nyo ba alam pagka nangangako tayo sa ating Panginoon, huwag mong mamaliitin yan, huwag mong iismolin yan, huwag mong ibabalingwala yan. Hindi nyo ba alam kapatid, pagka tayo pumapasok sa church, sa mga na-interview na rito, sa mga naging members, di ba meron tayong panata? We make a vow na maging active tayo sa church. So, support tayo sa church. Di ba nakitaan nyo ba yung mga nagtaas pa ng kamay rito? Ako ay nangangako. It's a vow. Sa mga kinasal dito, di ba nag-vow din kayo sa hirap at ginhawa? Hindi mo iiwan ang asawa mo? Tama po ba? Tama po ba? Sa karamdaman o kagalingan, hindi mo iiwanan ang asawa mo? Hindi mo ba alam pagka ikaw ay nagkaroon ng anak, you're making also a vow? Hindi nyo ba alam, ang anak ay gift of God? Ipinagkatiwala sa iyo ang buhay. Nakakalungkot kapatid, no? Na meron tayo na babalitaan mga balita. Bata natagpuan sa toilet bowl. Bata natagpuan sa kahon ng sapatos. Bata natagpuan sa pintuan ng gantong orphanage. Anong nararamdaman nyo pagka kayo nakakabalita ng ganyan? Natutuwa ba kayo? Nakakainis? Sino naiinis? Taas ang kamay. Yung totoong naiinis. Now, anong mararamdaman nyo kapatid pagka meron kayong nakikilalang nanay matapos mga iiwanan din yung anak at papaalaga sa iba? May pagkakaiba ba yun sa mga binabalita? Come on, maging matapat tayo. Huwag tayo makipaglokon kay Lord. Kasi kung iba ang trato mo sa iba, ibang trato mo sa iba, nagtatangi ka ng Diyos. Kung ano ang pasya mo sa ganito, dapat ganun din ang pasya mo sa lahat. Kaya kamag-anak mo yung kay hindi. Tama po ba? Otherwise, hindi ka karapat-dapat na humarap kay Lord. Dahil nag-iiba pala stand mo. Hello? Hello? May nagagalit na ba sa akin? Those are vows. Those are vows. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Even kami mga pastor, nang pumasok kami, maging pastor, meron kami mga vow. Hindi namin basta-basta pwedeng iwanan yung pagkatawag sa amin. Sa akin, marambes ko nais, dapat, dahil mabibigat ang problema at hindi ko na kaya. Pero hindi tao ang tumawag sa akin, ang Diyos. Kaya minsan nabibitaw akong salita sa mga taong nakakausap ko sa mga iba. Sa inyo, baka hindi ko pala kayo nakakausap. Sabi ko, wala na sa akin ang mga posisyon leadership. Wala na sa akin kung ang apelyido ko ay mapasama o hindi. Ang importante lang, sinabi ko, marami sinasabi ko sa mga taong nakakausap ko, ang importante lang, gusto ko makita ka pumunta ng langit. Wala nang pakialam kung masama tingin nila sa akin. Wala akong pakialam, masira pangalan ko. Walang pakialam ko kung mawala ako sa leadership. Ang importante, ikaw tao ka, makarating ka sa langit. Hindi nyo ba alam ang pagtupad sa isang panata ay it is a matter of integrity?
makipaglaro sa ating Panginoon. Wag. Otherwise, mananagot tayo ng gusto. Isang makahalagang example ay si Samson. Nagkaroon ba ng panata si Samson? Kilala niyo si Samson? Malakas sa tao. Superman ang lakas niya. Anong vow ang kinuha niya? It is a Nazarite vow. Hello? At kasama ng Nazarite vow niyan, hindi siya pwedeng uminom. Hindi siya pwedeng humawak ng mga patay na mga hayop. Ang tanong ko, binigyan niya ba galang yung panata niya? Nagkaroon ba siya ng takot sa Diyos? Kilala niyo si yung singer, Perry apelido. Siya ang number 3 sa pinakamalaking pera na kuha itong 2015. Ang una si Mayweather, ang pangalawa si Pacquiao, pangatlo siya. Alam niyo ba si Terry Perry? Terry Perry pa yon? Kerry? Ayun. Anak pala siya ng Pentecostal preacher. Anak pala siya ng Pentecostal preacher. Anak siya ng pastor. At 15 years old, nangarap siya na maging katulad. Sino ba yung sikat na singer? Kalimutan ko na. Sabi ko lang na Tripina. Pero, hindi siya sumikat. In-interview siya. Na sa pag-interview niya, sinabi niya, that's why I sold my soul to Satan. Minsan, sumama yung tatay niya sa concert kasi hindi niya naman kung anong yan. Umiiyak yung tatay niya. Sikat nga anak niya. Maraming pera. Pangatlo sa pinakamalaking perang natanggap itong taon na ito. Ang sabi ng kanyang tatay na pastor, she is the daughter of Satan. Hindi nyo ba alam, kapatid, anything that comes from God, masasabi natin, kapatid, merong contract yan. Kung ang demonyo nakikipagkontrata sa tao, payayamanin ka niya, may kontrata yan, pero sisingilin ka isang araw. Kayang magpayaman si Satan. Marami mga Chinese, marami kapatid, mga lalo South America, unti-unti dumarating sa Pilipinas yan dahil maraming taong gustong yumaman. Nakikipagkasunduan sila kay Satan. Binibenta nilang soul nila. Kaya minsan natalong ko sarili ko, ito kaya ang nangyari kay ano? Sino ba yung singer? And now, sino yung singer na yon? Whitney Houston. Christian din yan. Anak din yata ng pastor yan. Choir singer siya. Sino pa yung lalaking singer? One for the money. Sino yon? Church singer din yan. Pero hindi maintindihan. Nagkaroon ng wrong turn. At naging conclusion ko after narinig ko, i-browse nyo sa internet, nandun yung interview kay Kerry, ano, na binenta niyang kaluluwa niya kay Satan. Pumasok lang sa isip ko, baka ito mga taong ito, binenta din nila ang kaluluwa nila kay Lord dahil gusto nilang yumaman at sumikat ng gusto. Binenta nilang kaluluwa nila kay Satan. Di ba nagpakamatay sila? Sabi. Pwede kaya, kapatid, nung na-realize nila, mali na ito. Gusto kong bumalik kay Lord. Wala nang way out. Di na sila makalabas. Pinalabas lang siguro, overdose. Pinalabas lang siguro, nagpakamatay. Hindi natin alam. Pero palagay ko, dumating yung pagkokonsensya. Pero wala na. Nabenta na nila yung kaluluwa nila sa demonyo. Wala na. Kapatid, remember, ano mang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, I believe it is a contract with God.
meron kang part na gagampanan dyan. Tuparin nyo yan. Huwag tayong makipaglaro sa ating Diyos. Going back, kapatid, kay Samson, hindi niya iningatan yung calling niya. Hindi niya iningatan yung ministry niya. Hindi niya iningatan yung panata niya. Naging makati ang katawan niya. Naghanap ng babae. Kumbaga, naging babaero si Samson. Wala na siyang pakialam kung anong pangako niya kay Lord. Wala na siyang pakialam kung masisira ang pamilya niya. Basta sa kanya, liligaya siya sa piling ng iba. Please, makinig kayo at baka sakali may magbagong buhay dito. At yung pinaka-importante, na dapat siya lamang at ang Diyos ang nakakaalam, na isabi niya tuloy sa kaaway ng kadiliman. Oo, yes. At dahil dyan, nasira ang panata niya. Yes? Nagpahaba uli siya ng buhok. Yes, bumalik ang lakas. Pwede naman mangyari yan. Dahil ang Lord, pagka nangako, hindi naman basta-basta mawawala yan eh. Hindi naman siya tulad ng tao na binabali ang pangako eh. Bumalik ang lakas niya. Pero ang tanong ko sa inyo, nasaan kaya si Samson ngayon? Nasa langit kaya o sa impyerno? Ang pagpapakamatay ba ay nagbibigay lugod ba sa Diyos? Di ba kasama siya doon sa namatay? So sa palagay nyo kaya, ligtas kaya siya o hindi? Kahit huwag niyo na sagutin, mas maganda si Lord ang kukuha ng buhay natin. Mas sigurado tayo dyan. So anong message ito, kapatid? Sa mga pinagkatiwala ng kayamanan dito, sa lahat ng mga pinagkatiwala, kapatid, ng mga ministry, sa lahat ng mga pinagkatiwalaan dito, kapatid, ng talino, kapatid, sa lahat ng pinagkatiwalaan ng blessing, ng calling, ng kaligtasan, huwag kayong papayag na merong magnanakaw sa mga bagay na yan. Kinausap ko si Elton John. Sabi ko, Elton John, wala pa kasi tayong lalaking worship leader dito eh. Hindi kaya gawin mo goal yan? Maging worship leader ka sa church. Sabi ko, umattend ka ng devotion, maging active ka, sumama ka sa mga paghayo. Sumama na ba siya? Hindi pa. And sabi ko, kaya obserbahan mo lang. Obserbahan mo lang. And then sabi ko sa kanya, kung sakali, mapunta ka na rito sa pulpit, wag kang papayag na merong mag-aalis sa'yo dyan. Alisin mo yung mga kasira. Kapatid, kung ina-acknowledge mo kay Lord galing ang goodness, tungkulin mo, dapat bahagi ng panata mo, na iiwas ka sa mga bagay nasisira sa mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Can you say amen? Can you say amen? Alam nyo, hindi porket alam natin na ang Diyos ay mapagmahal, ay babalingwalain na natin ang kanyang salita. Yes, God is a God of love, pero tandaan nyo, nagagalit din siya. Hello? Nagagalit din ang ating Diyos. Kaya nga siya tinawag na just, matuwid, marunong magmahal, pero marunong din magalit. Ang sabi sa Ecclesiastes 5:6, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands. Kita nyo, kapatid, yun ang nakakatakot eh. Mga panata natin, kinalimutan na natin. Mga pangako natin, kinalimutan na natin.
Hindi natin iningatan yung mga ministry, mga tiwala binigay sa iyo ng pastor, tiwala na binigay sa iyo ng magulang mo, tiwala na binigay sa iyo ng church. Hinayaan lang natin na mawala yan dahil nanaig ang laman natin, nanaig ang kagustuhan natin, nanaig ang plano natin. Sa palagay nyo ba ang Diyos ay hindi rin marunong magalit? Nagagalit din siya. Nagagalit din siya. At ang sabi niya, sisirain niya ang gawa ng kamay mo. Pagka sinabi ng Diyos yan, sinabi niya, gagawin niya yan. Ulitin ko, marami sa inyo pinagkakatiwalaan ni Lord na maraming magagandang bagay. Financial at ibang bagay. Huwag niyong hintayin na magalit ang Diyos. Dapat lang nga parati natin siya i-worship. Amen, kapatid? Amen, kapatid? At alam niyo ba kung anong pag-worship? Forgetting yourself and doing what God wants you to do. Malapit nang matapos. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 5:7, for in the multitude of dreams and many words, there are also diverse vanities. And for that reason, ang sabi ng Bible, fear God. Magkaroon tayo ng takot sa ating Diyos. Ang Diyos ay kasama natin parati. At mas kasama natin siya pagkat tayo ay nagsasamba. At ang sabi ng Kawikaan 9:10, ang takot sa Diyos ay pasimula ng kaalaman. Ibig sabihin, ang takot sa Diyos ay nag-aalis ng takot sa iba. Ibig sabihin, kung takot kang magutom, mawawala yan. Pag takot kang mamatay, mawawala yan. Pag takot ka sa tao, mawawala yan. The only fear that can remove all other fear sa buhay mo ay magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ang lahat ng takot na kinatatakutan mo ngayon, mawawala yan. Ulitin ko, pagka nagkaroon ka ng takot sa Diyos, sagot ka ng ating Panginoon. Kaya there are times siguro may mga tao hindi nila maintindihan ang desisyon ko. I don't care, hindi ako magkakaroon ng takot sa kanila. Dahil importante, ako ay takot sa Diyos. At para maparamdam ko kay Lord na takot ako sa Diyos, galit ako sa kasalanan. At dapat lang tayo maggalit sa kasalanan. Can you say, praise the Lord? Alam nyo ba ang pagbibigay galang, pagbibigay respeto, ito po ay pasimula na hindi mo ginagawang Diyos o Panginoon ang sarili mo. Sino po rito sanay na ang gusto mo yun ang nasusunod? Kaya nga kung magplano ka, ito gusto ko, ito gusto ko. At pinipilit mo ang lahat ng tao sumunod sa'yo. At pagka hindi sila sumusunod sa gusto mo, gumagawa ka ng paraan para masira sila. O nagsasabotahe ka sa kanila. Nangyayari ang kapatid, may mga taong baluktot talagang utak, ganun ang ginagawa. But when you honor God, when you have a deep respect sa Kanya, kinakalimutan mo na ikaw ay special na tao. At ikaw ay isang tao na isang araw ay haharap ka rin sa Panginoon para husgahan at para hatulan. At alam nyo ba kapatid, ang pagkakaroon ng reverence sa Diyos ay pasimula na nabubuo sa sarili mo at nauunawaan mo, isang araw mamamatay ka rin. Isang araw, pwedeng mawala din yan. Dumating tayong hubad, aalis tayong hubad. Tama po ba kapatid? Alam nyo ba, magandang ugali pagka meron kang ganyang pag-isip na isang araw mawawala ka rin. Kasi pagka alam mo yan, marunong kang sumunod sa Diyos. Magkakaroon kang takot. Kaysa yung mga tao, kala nila forever sila. Kala nila makakalusot parati sila sa makalokohan nila at kasalanan. Kaya sila nagpapatuloy. When you have a deep reverence of God, naiisip mo, isang araw, haharap din tayo kay Lord. At nakakatakot pagka humarap tayo na namatay tayo na hindi tayo tumalikod sa ating kasalanan. God is everything. Kaya nga we need Him.
Hindi natin kaya pagkawala siya sa ating buhay. Hindi natin kaya, kapatid, na masaktan ang damdamin ng Diyos. Hindi kaya natin, kapatid, pagka siya'y tumalikod sa atin. Mamawala tayo ng pag-asa, mamamatay tayo, mapapahamak tayo. We need God. I need Jesus, kapatid. Kinakailan yan ang ating mararamdaman. Kinakailan yan ang ating pagkauhawan na we want always to be in the presence of God. Kausap ko yung isang anak ko kanina, si Ezra, sabi niya, paano ganito magiging plano ko? At prinay ko rin, Lord, may mga desisyong gagawin anak ko. Alalahanin mo, sa mga time nangangailangan kami ng gusto, time talaga gipit sa pinansang church, siyang umaalalay sa pamilya. Lord, i-bless mo anumang plano niya. Palaguin mo yan. Pero sinabihan ko si Ezra, i-balance mo sarili mo. Gampanan mo na mabuti ang trabaho mo bilang youth leader. Gampanan mo na mabuti. Dahil always ang protection natin ay na kay Lord. Ang sabi ng Bible, maliban ang Diyos nagtayo ng isang bagay, yung tinatayo ng tao, mababaling wala yan. Babagsak yan. Let God build your life. Kaya, kapatid, nung naunawaan ni David na si Lord lang ang pag-asa niya, ang sabi ng awit 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that I will seek after that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Wasak ang family ni David. At doon niya na-realize, si Lord na lang talagang pag-asa niya. Kaya sabik siya sa ating Panginoon. Hindi tayo pumasok sa church dahil nangangailangan lang tayo ng kagalingan. Hindi dapat tayo pumapasok sa church dahil kailangan natin ng financial favor. Hindi tayo pumapasok sa church dahil kailangan natin sagutin ni Lord ang prayers natin. Nandito tayo para ipaalala kay Lord, Lord, kung hindi dahil sa iyo, matagal na maswasak ang buhay ko, matagal na ang patay, matagal lang magulo, mas magulo pa kaysa yung present kaguluhan na aking nararanasan. We come to worship God because we know without Him, we are nothing. Naisip ba ninyo, paano kung wala ang Diyos sa buhay mo, Melanie? May halaga pa ba tayo? Lalo kung tayo nakagawa ng kasalanan, Kahulyo. Lalo kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan yan, ang tanong ko sa inyo, may halaga pa ba tayo? Wala na. Paano kung alisin mo pa si Lord dahil ang sarili mo lang parating iniisip mo? Ano pag natitirang halaga sa'yo? Wala na. I don't care kung hindi tayo tatanggapin ng ibang tao. I don't care kung anong pangit naman sinasabi nila sa atin. Importante kung anong sasabihin ng Diyos sa atin. At ang pinakamagandang sasabihin niya sa atin, well done, my faithful servant. Enter ye into rest. Yun ang pinakamagandang bagay, kapatid. Other thing na sasabihin tao, walang halaga yan. Importante kung anong sasabihin ng Diyos sa ating lahat. Kaya, kapatid, face God always with worship in your heart, in your soul, and with all your might. Tumayo tayong mga kapatid.